apat na yugto patungo sa sexual sin. 2 Samuel chapter 11 verse 1 to 26. Ito ang kwento ni King David at Bathsheba. Nang sumabit ang tagsibol, panahon na karaniwang nakikipagdigma ang mga hari, pinalabas ni David ang buong hukbo ng Israel sa pangunguna ni Joab at ng iba pang mga pinuno. Pinuksan nila ang mga Ammonita at kinubkob ang Raba. Subalit si David ay nagpaiwan sa Jerusalem. Isang hapon, pagkagising ni David, umakyat siya sa bubungan ng palasyo at naglakad-lakad. Mula roon, may natanaw siyang isang babaeng naliligo. Napakaganda ng babae. Ipinagtanong niya kung sino iyon. Sinabi sa kanya na iyo'y si Bathsheba, anak ni Eliam at asawa ni Urias na isang Heteo. Ipinakuha niya si Bathsheba na nooy katatapos pa lamang ng kanyang paglilinis ayon sa tuntunin para sa mga babaeng nireregla. Sinipingan siya ni David at pinauwi pagkatapos. Dahil sa nangyaring ito, si Bathsheba ay nabuntis at ipinasabi niya ito kay David. Inutusan agad ni David si Joab na papuntahin sa kanya si Urias na Heteo. Iyon nga ang ginawa ni Joab. Nang dumating ito, tinanong siya ni David, kumusta si Joab at ang hukbo? Ano ang lagay ng labanan? Sinabi pa niya kay Urias, umuwi ka na at sipingan ang iyong asawa sapagkat nanggaling ka pa sa malayong paglalakbay. Lumakad nga si Urias. Ang hari ay nagpadala pa ng regalo para sa tahanan nito. Ngunit hindi pala ito nagtuloy sa kanila. Sa halip, doon siya natulog sa may tarangkahan ng palasyo kasama ng mga bantay. Nalaman ito ni David at sinabi niya kay Urias, hindi ba't kararating mo lang buhat sa isang mahabang paglalakbay? Bakit hindi ka umuwi? Sumagot siya, ang kaban ng tipan at ang mga kahawal ng Israel at Huda ay nasa mga tolda lamang. At sa labas naman natutulog ang aking pinunong si Joab at ang inyong mga punong kawal. Sa ganitong kalagayan, hindi po maatim ng aking kaloobang ako'y umuwi upang magpakaligaya sa piling ng aking asawa. Sa harapan ng Diyos, hindi ko po magagawa iyon. Sinabi ni David kay Urias, dumito ka muna ng isa pang araw at bukas ka na umalis. Kaya nanatili siya sa Jerusalem ng araw na iyon. Kinabukasan, inanyayahan ni David sa pagkain si Urias at ito'y kanyang nilasing. Hindi rin ito umuwi ng gabing iyon, bagkus natulog na kasama rin ng mga bantay. Kinabukasan, sumulat si David kay Joab at ipinadala kay Urias. Ganito ang nilalaman, ilagay mo si Urias sa unahan kung saan mainit ang labanan. Pagkatapos iyon mo siya roon at bayaan mo siyang mapatay. Habang pinapaligiran nila Joab ang lungsod, inilagay niya si Urias sa gawing malalakas ang kaaway. Lumabas ang mga kaaway mula sa lungsod at sinalakay ang mga kaaway ni Joab. Napatay ang ilang pinuno ni David kasama si Urias. Ipinadala ni Joab kay David ang ulat tungkol sa labanan. Ngunit ito ang ipinagpili niya. Matapos mong ibalita sa hari ang tungkol sa labanan, maaring siya ay mag-aalit at itanong, bakit kayo nagpakalapit sa lungsod? Hindi ba ninyo alam na maaari kayong panain mula sa itaas ng pader? Hindi ba ninyo alam ang dahilan ng pagkamatay ng Abimelech na anak ni Gideon? Siya nabagsakan ng batong gilingan na inuhulog ng isang babae mula sa itaas ng pader sa Tebes. Bakit masyado kayo lumapit sa pader? Kung magkagayon, saka mo sabihing napatay rin si Urias. Lumakad ang sugo at nagulat kay David ayon sa sinabi ni Joab. Sinabi niya sa hari, lumabas po ang maraming mga kaaway at nilusob kami. Ngunit napaurong naman sila hanggang sa may pasukan ng lungsod. Noon pa nila kami tinudla mula sa pader at mula sa inyong mga pinuno ang napatay. Napatay rin po si Urias. Sumagot si David, kung gayon sabihin mo kay Joab na huwag ikalungkot ang nangyari, sapagkat talagang ganyan ang labanan, may napapatay. Ipagpatuloy ninyo ang paglusob hanggang sa mawasak ang lungsod. Sabihin mong huwag masisira ang kanyang loob. Nang mabalitaan ni Bathsheba na napatay si Urias, siya ay nagluksa. Pagkatapos ng pagluluksa, ipinatawag siya ni David at naging asawa nito. Nagkaanak siya ng isang lalaki, ngunit hindi nalugod si Yahweh sa ginawang ito ni David. Ito ang kwento ni David, mga kaibigan, na kung saan siya ay natukso at nagkaroon ng patong-patong ng mga consequence sa ginawang kasalanan ni David. Ito ang apat na stages na nag-lead sa sexual sin ni David. Unang-una, mga kaibigan, number 1, desire. Oo, mga kaibigan, ang unang stage ng temptasyon ay desire. Sa Grego, binibigkas ito sa terminong epitomia na ang ibig sabihin ay evil desire. Ito rin ay kadalasan
na natatranslate bilang pagnanasa or craving. Ngunit ang salitang desire ay primarily hindi ito tumutukoy sa evil things. Ngunit ang tukso ay kadalasang nagsisimula sa umpisa ng strong desire na nagdadrive ng matinding pagnanasa. At kalimitan, ang pagnanasa na ito ay nagsisimula sa ating mga mata at kaisipan. Napakalakas ng role ng ating mga mata dahil dito nagsisimula ang tukso ng katulad na nangyari kay Haring David na siya ay sobrang nagnasa kay Bathsheba na may asawa na. Pinagnasahan ni King David si Bathsheba dahil kanyang nakita ang katawan ni Bathsheba. Ngunit binabanggit mga kaibigan ng 1 Corinthians 6 verse 18, kailangan nating tumakbo palayo sa sexual sin. No other sin so clearly affects the body as this one does, for sexual immorality is a sin against your body. Stage 2, enticement. Ang pagtitrigger ng sobrang pagnanasa ay maglilid ito mga kaibigan sa tinatawag na enticement. Ito ang trigger points upang mag-umpisa ang proseso ng kasalanan. At obviously mga kaibigan, napakaraming trigger points upang magsimula ang isang kasalanan. Isa na rito mga kaibigan ay yung ating nakikita na something sexual sa mga telebisyon o sa computer screen o maging sa ating mga smartphones. Pwede rin mga kaibigan na ang mga billboard along the highway, ang mga music na nagsasuggest ng mga lyrics na hindi magaganda. At kadalasan natitrigger ang mga ito dahil sa ating internal na kalagayan na nakakaramdam tayo ng kagutuman, stress, pagod at boredom. Kaya naman naghahanap ang ating katawan ng catalyst para sa isang trigger point na maglilid sa kasalanan. Ngunit ito ang binabanggit mga kaibigan ng banal na kasulatan. Hebrews 13 verse 4, be faithful in your marriage, for punishment is there for those who are unfaithful in their marriages. Irespeto natin ang ating asawa na tayo mga kaibigan ay bounded sa holy matrimony na iginawad ng ating Panginoong Diyos sa atin. Ang pakikipagtalik outside sa bounding principle ng kasal ay isang gawain ng isang unfaithful na partner na naglilid mga kaibigan sa napakaraming problema at eventually pagkakaroon ng mga broken relationships at broken families. 1 Corinthians 6 verse 9, the doers will not inherit the kingdom of God. Don't you know that evil people won't have a share in the blessings of God's kingdom? Don't fool yourselves. No one who is immoral or worships idols or is unfaithful in marriage or is a pervert or behaves like homosexual ang makakapasok sa kaharian ng ating Panginoon sa langit. Dahil binabanggit mga kaibigan ng 1 Thessalonians 4 verse 3 to 5, God wants you to be holy, so don't be immoral in the matters of sex. Respect and honor your wife. Respect and honor your husband. At ito ang ipinapaintindi sa atin ng Acts 15 verse 29. We are not supposed to commit sexual sins. Number 3, conception. Ito mga kaibigan, pag ang desire ay naging action. Binabanggit mga kaibigan ng mga psychologists, ang mga habit na ating ginagawa ay nagpapalapit ito mga kaibigan sa isang desire at eventually ang desire na ito ay magiging action na maglilid mga kaibigan sa kasalanan. Katulad na lamang ng pakikipagbarkada. Wala namang masamang intensyon ang pakikipagbarkada. Ngunit pag ito ay nagtagal, maglilid ito mga kaibigan sa napakaraming mga kasalanan na kung saan ang mga kabataan ay lit nang umuwi sa kanilang mga tahanan at yun pala ay nagsisimula na silang tumikim ng droga, alak at yosi. At eventually mga kaibigan, kalaunan, ito ay maglilid sa mas malaking problema. Ang kapanganakan ng isang kasalanan ay maglilid sa mas marami pang kasalanan. Katulad na lamang kay King David, ang kanyang kasalanan na pakikipagtalik kay Bathsheba na mayroong asawa noon ay naglid ito mga kaibigan sa murder o pagkamatay ng asawa ni Bathsheba. Napakahalaga na maintindihan natin na ang ating katawan ay templo ng banal na espiritu. 1 Corinthians 6 verse 18 to 20. Ang ating katawan ay templo ng ating Panginoon.
Kaya naman kung ating mapapansin, huwag tayo maging immoral dahil lang sa matter mga kaibigan ng sex. Ito ay kasalanan sa ating katawan dahil ang banal na espiritu ay namumuhay sa ating mga puso. Ang ating katawan ay binili ng ating Panginoon sa napakamahal na halaga na ibinigay niya ang kanyang buhay. Magkaroon lang tayo ng maayos na pamumuhay at makapiling kanya sa langit na bayan. Kaya i-honor natin mga kaibigan ang ating katawan dahil unang-una, tayo'y ginawa ng ating Panginoon at pangalawa, tayo'y tinubos niya sa ating mga pagkakasala dahil ito sa kanyang pagmamahal sa atin. At last stage mga kaibigan, death. Romans 6 verse 23, for the wages of sin is death. Hindi ito tumutukoy sa kamatayan na pansamantala, kundi ito ay tumutukoy sa pangalawang kamatayan, ang kamatayan sa impyerno. At habang nagagawa natin ang kasalanan ito, nagkakaroon ng regret at pagkahiya sa ating katauhan. Idagdag pa natin dito na tayo'y magiging addict sa mga kasalanang ito at laging magiging guilty araw-araw dahil sa ating nagawang kasalanan. Kaya habang maaga, nais ng ating Panginoon na layuan ang kasalanan. Piringan natin ang ating mga mata, ipasakop natin ang ating buong puso, ang ating buong buhay sa ating Panginoong Diyos. At ito mga kaibigan, ang good news. Ang ating Panginoon ay handa kanyang patawarin sa lahat ng iyong nagawang kasalanan. Although the wages of sin is death, pero ang regalo ng ating Panginoong Diyos ay buhay na walang hanggan sa mga taong makasalanan na katulad mo at katulad ko. 1 Corinthians 6 verse 9 to 10. Do you not know that the wrongdoers will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived, neither the sexually immoral, nor adulterers, nor men who have sex with men, nor thieves, nor the greedy, nor drunkards, nor slanderers, nor swindlers will inherit the kingdom of God. And that is what some of you were. But you were washed, you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God. Oo mga kaibigan, marami tayong naging kasalanan, marami tayong pagkakamali, at lahat ng mga tao ay nagkaroon na ng pagkakasala. Ngunit ito ang kahilingan ng ating Panginoon. Lumapit ka ngayon sa Kanya at Kanyang papatawarin ang lahat ng iyong pagkakasala at tutulungan ka ng ating Panginoon na maging malakas na ayawan ang mga tukso ng buhay, lalong-lalo na ang tukso ng sexual sin. Isaiah 43 verse 18 to 19. Forget about the past life and change for good. At Psalms 51 verse 17. Be sorrowful and repentant whenever you do mistakes. Mga kaibigan, ang kasalanan ay kasalanan. At ang lahat ng kasalanan, maliit man ito o malaki, ay maglilid ito sa kamatayan sa impyerno. Ngunit ang ating Panginoon, nais Kanyang tanggapin ngayon. Kung isusuko mo lang ang iyong buhay mo ngayon at tatalikuran ang mga maling mga gawa, ang mga kasalanan ng nakaraan, ay buong puso kang tatanggapin ng ating Panginoong Diyos mula ngayon hanggang magpakailanman, at mararamdaman mo ang buong likaya na kasama ang ating Panginoong Hesus. Ang tanong ay, tinatanggap mo ba ang paanyayang ito? Purihin ang Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood.